Hello mga kaibigan! Welcome po muli sa ating channel. Ito po ang Pinoy Math Tutor. Para po sa videong ito, ang ating po pag-aaralan ay kung paano mag-simplify ng fractions. Bakit kailangan pag-aralan ito? Kasi isa po sa mga rules sa mathematics na kapag nag-arrive tayo sa fraction na sagot, automatic po na kailangan natin itong i-simplify o i-express sa lowest term. Mahalaga po ang lesson na ito lalong-lalo na po kapag pinag-aralan na ninyo ang operations on fractions, paano mag-add ng fractions, mag-subtract, mag-multiply at mag-divide. Pero bago po tayo magpatuloy, sagutin po muna natin yung mga kadalasang tanong. When can we say that a fraction is in its simplest form? So a fraction is in its simplest form or lowest term if the numerator and the denominator do not have a factor in common except 1. Basta tandaan lang po natin na kapag ang common factor ng numerator at denominator ay 1, automatic po iyon na yung fraction na yon ay naka-lowest term na o naka-simplify na. How do we simplify fraction? To reduce a fraction to its lowest term or simplest form, divide the numerator and the denominator by their greatest common factor or GCF. So, simple lang po. Kukuhanin nyo lang po yung GCF ng numerator saka ng denominator tapos i-divide nyo lang po sila. Numerator divided by GCF over denominator divided by the GCF. Examples po tayo. Simplify 10 over 12. Ang gagawin lang po natin, kuhanin muna natin yung greatest common factor ng numerator 10 natin tsaka ng denominator na 12. Sa pagkuha po ng GCF ng 10 tsaka ng 12, pwede po tayong gumamit ng prime factorization na magmumula sa factor 3 natin. 10 po, ang pinakamaliit na prime number na divisible ng 10 ay 2. Ang 10 po ay 2 times 5. Kung 2 saka yung 5 ay parehas ng prime number, so automatic po na yan na po yung dulo natin para sa factor 3 ni 10. Si 12 naman po ay divisible din sa 2 at yun po ay imumultiply natin sa 6 para maging 12. Ang 6 po ay hindi pa prime number. Kuhanin pa po natin yung prime factors niya. Ang 6 po ay divisible sa 2 at para po makuha ang 6, imumultiply po natin ang 2 sa 3. 6 is 2 times 3. Ang 2 po saka ang 3 ay parehas ng prime number, so yun na po yung dulo ng ating factor 3. Prime factorization po ng 10 saka ng 12 sa 10 po ay 2 times 5. Ang 12 naman po ay 2 times 2 times 3. Yan po yung prime factorization ng 10 saka ng 12. Mula po dyan sa prime factorization na yan, makukuha na po natin ang ating greatest common factor. Tignan lang po natin kung ano yung common kay 10 saka kay 12. At makikita po natin na common si 2. So lista po natin si 2. Kung titingnan nyo po maigi, wala na pong ibang common kay 10 saka kay 12 kasi po ang natira kay 10, nung kinuha natin si 2 ay 5 na lang. Kay 12 naman po ay 2 saka 3 na lang ang natira. So, ibig sabihin po nun, ang greatest common factor na po natin ay 2. Yung pong 2 na yan ngayon, ang ipang di-divide natin sa 10 tsaka sa 12. So, yung 10 tsaka yung 12, i-divide po natin sa GCF na 2, yung na-compute po natin. 10 divided by 2, that is equal to 5, and 12 divided by 2, that is equal to 6. So, the simplest form of 10 over 12 is 5/6. Another example po tayo, let us simplify 9 over 12. Di-divide po natin sila ng greatest common factor nila para po makuha yung ating simplest form. So, prime factorization po muna tayo ng 9 and 12. Factor 3 ng 9, so that is 3 times 3. Ang 12 naman po ay divisible sa 2 times 6. Tapos po ang 6 ay divisible naman sa 2, 2 times 3. Puro prime numbers na po yung mga dulo, kaya proceed na po tayo sa prime factorization. Ang prime factorization po ni 9 ay 3 times 3. Si 12 naman po ay 2 times 2 times 3. Para po makuha ang GCF, tingnan lang po natin kung ano yung common kay 9 tsaka kay 12 at yun po ay 3. Kung titingnan nyo po maigi, wala na pong iba na magkamukha kay 9 tsaka kay 12 bukod kay 3, so automatic po na ang greatest common factor ni 9 tsaka ni 12 ay 3. So yung pong ating 9 over 12 or 9 12s ay i-divide natin sa greatest common factor nila na 3. 9 divided by 3, that is 3. And then 12 divided by 3, that is equal to 4. 9 12s in simplest form is 3/4. Another example, second to the last, 9 tenths.
So, di-divide natin ang greatest common factor nila. Kaya kuhanin po muna natin ang GCF ni 9 tsaka ni 10. Ang 9 po is 3 times 3 at ang 10 ay 2 times 5. Puro prime numbers na po yan. So, prime factorization na tayo ni 9 tsaka ni 10. Si 9 ay 3 times 3. Tingnan po natin sa ating factor 3. Si 10 naman po ay 2 times 5. GCF po nila, kung titingnan nyo po mabuti, wala naman pong magkamukha kay 9 tsaka kay 10 na prime factors. Kasi kay 9, dalawang 3. Kay 10 naman, isang 2, isang 5. Kapag po walang magkamukha sa kanila, so ang greatest common factor po nila ay 1 lang. At, di ba po, sinabi natin kanina na kapag ang common factor ng numerator sa kanang denominator ay 1 lang, automatic po na yung fraction na yon ay nakasimplify na. Yun na po yung pinaka-simplest form nila. Last example po tayo, 8/12 or 8/12. Prime factorization po ni 8. Factor 3 muna, 2 times 4, and then 4 is 2 times 2. Si 12 naman po ay 2 times 6, tapos si 6 ay 2 times 3. Prime factorization po tayo ni 8, that is 2 times 2 times 2. Kay 12 naman po ay 2 times 2 times 3. Common factor po tayo, common si 2, kuhanin po natin yan. Natin, at may common pa pong isang 2, so kuhanin din po natin yan. So ang greatest common factor natin ay 2 times 2 dahil dalawang 2. Tapos wala na pong ibang magkamukha kasi ang natira kay 8 ay 2 na lang, kay 12 naman ay 3. Greatest common factor, 2 times 2, that is equal to 4. So the GCF of 8 and 12 is 4. So yung atin pong 8/12 or 8/12 ay i-divide natin sa 4. Yung 8 di-divide natin sa 4, yung denominator 12, di-divide natin sa 4. 8 divided by 4, that is 2. 12 divided by 4, that is 3. So, the simplest form of 8/12 is 2/3. Yun lamang po. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa panonood at sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay madagdagan pa tayo at please also click the notification bell para po ma-update kayo o ma-notify kayo sa tuwing may bago tayong uploads na baka sakaling makakatulong po sa inyo sa inyong pag-aaral. Yun lamang po at maraming salamat.